while yung parents namin, nag-stay sila sa Saudi Arabia. Yun yung beginning ng maraming challenges na hindi ko inakala na dadating pala sa buhay ko. Dahil nawala yung guidance nila, dahil nawala yung nag-encourage sa akin na umattend ng church. Napatigil ako sa pag-attend ng church, nawalan ako ng gana, at napaiba yung way ko. And later on, sadly, yung magulang ko po is nakulong sa Saudi Arabia. Noong time po na nakulong sila, mag-isa lang po ako sa apartment. And para makaalis, para matustusan ko yung pangangailangan ko nung time na nakulong sila, ay binenta ko lahat ng appliances namin. Mula sa bedding, mula sa microwave, sa washing machine, lahat binenta ko para lang ma-provide ko yung needs ko habang figure out ko pa kung saan ba ako pupunta nun. And during that painful season po, yung nag-iisang kapatid ko po is namatay dahil sa diabetes. So dahil kami dalawa lang po magkasama ng time na yun, nung namatay siya ay ako na lang po mag-isa nun. And of course, yung parents ko is nasa kulungan pa rin po nun. And of course, I felt alone. Kung kani-kanino po ako nakituloy, kahit hindi ko mag-anak, nakituloy ako sa kanila dahil hindi ko alam kung saan ako tatakbo, kung sino ang pupuntahan ko. Dahil sarili kamag-anak ko po is pinagtatabuyan na po ako ng time na yun. And there were a lot of times na question ko na, bakit ko na pinagdadaanan? Bakit ako? Kasi, yun nga nandun yung thought na lumaki ako, nakilala ko naman siya, na uma-attend ako weekly sa church. So napaisip ako, bakit kailangan ko itong pagdaanan? Out of all people, bakit pa ako? But even in my brokenness, God was already working. Sa hindi ko ina-expect, nasanay na ako sa hirap ng buhay Pero, thank God, praise the Lord. Yung mama ko, nakalayan na po siya at pinadeport na po siya dito sa Philippines. And little by little, bumalik na yung desire ko, bumalik na yung hope ko na magiging okay din pala ang lahat. And one day, nung nandito na kami ni Mama sa Pampanga, yung kaibigan ko, in-invite niya kami dito sa church. Dito sa Magsisi, Mexico. And for the first time, in a very long time po, naramdaman ko yung family, naramdaman ko na meron na naman akong kasama. God restored me. He healed my broken heart. And He gave me a place to serve Him. And today, part na po ako ng multimedia ministry. And I'm using my gift for His glory. And looking back po, I realized that in every hardship, nung nawala yung ate ko, nung nakulong yung parents ko, nung naramdaman ko na parang nandoon ako sa pinaka lowest pa sa lowest point ng buhay ko, na-realize ko na He never left me. He turned my pain into a testimony and reminded me of His promise in Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Truly, God is great, He is faithful, and all glory belongs